Good day! Welcome back! Ito na naman yung another episode natin. Continuation ng mga nauna. So dito na tayo, medyo comprehensive na tayo. Doon naman tayo sa pagpili ng solar panel. Bawat solar panel, iba-iba yan. So, pakita ko muna sa inyo yung paano yung pagtingin niya. Sa likod yan, pag binuksan mo, meron ka pag binuksan mo, pag tinalikod mo yan, nandun yung spec sheet niya nasa gitnang-gitna. Ayan, kagaya niyan. Ito, isang brand to and then another brand, Nuco, Ryzen yung kanina. Tapos ito, KDM. So, ilan lang yan sa mga nabili ko na solar panel. So, sa likod niyan, meron spec sheet yan. So, ngayon, pakita muna natin yung sa Ryzen. Example lang, ha. Etong sa Ryzen, binili ko to sa may Marikina. So, meron parang warehouse doon na mga solar panel. So, ganyan kahaba yung spec sheet niyan. Normally, nasa kaliwa yung negative, nasa kanan yung positive. Pero pag nirotate mo na yung panel, pero maiba na yun. Pero pag nag-install kayo ng panel, sikapin nyo na nasa left hand nyo, pag tinitingnan nyo yung panel, nasa left hand yung negative, nasa kanan nyo yung positive. Para kahit sino tumingin doon, alam nila agad na nasa kanan yung positive. Ngayon, tignan muna natin yung left side ng panel. Kasi mahaba yung strip eh. Yung left side ng sticker, specs ng, ng panel niya. Tignan natin yung kaliwa, zoom in natin. Dito makikita natin yung pinanggalingan niya, yung brand, yung QR code ng brand na yan, tapos kung saan, ito sa China to eh. So, kung saan siya ginawa sa China, yung company name, ayan. Tapos susog tayo onti sa kanan. So, unang-una dun sa model type nung panel. Kasi kahit pare-parehas ng, kung same company yan, pwedeng iba-ibang brand. Kung same brand naman, pwedeng iba't ibang model. Sa dulo ipapaliwanag ko sa computation bakit factor yung model type na yan. Kahit same brand siya. Ngayon, dito muna tayo sa rated maximum power. Ngayon, dito makita nyo, 5 dalawa siya. Yung STC, yan yung standard test condition. Ibig sabihin, yung solar panel, tinamaan ng araw sa harap. Ito yung mailalabas niya na wattage, 585 watts. Maximum yan rated maximum power. Ibig sabihin, maganda, tanghaling tapat, alas 12, clear sky. Yan ang maibibigay niya na power, 585. Ngayon kasi may makikita kayo dyan ng mga mga bifacial, merong hindi bifacial na solar panel. So, etong panel na to na binili ko sa Marikina is bifacial. So, makikita nyo, ang standard test condition niya is 585 watts. Sa kanan naman, BNPI. Yung BNPI, yan yung bifacial nominal power index. So, ibig sabihin, pag tinamaan yung solar panel mo ng liwanag ng araw, alas 12 ng tanghali, clear sky, tapos tumama dun sa bubong mo, maswerte ang bubong mo kulay puti, binalik niya uli yung liwanag pabalik dun sa likod ng solar panel, ang total niya na is 644 watts. So, merong panel na hindi bifacial, 600 watts. Yun na yun. Pag tinamaan siya ng liwanag sa harap, yun na yun. Tapos pag tumama doon sa likod, bumalik, hindi niya na makaka-capture yon. Normally, yun yung puti yung likod eh. Pag bifacial, pag banda sa bubong nyo, babanda uli yan pabalik doon sa solar panel. Yung likod naman ang magka-capture ng liwanag. Kaya doble harvest. Lamang ba ang bifacial kaysa doon sa hindi? Ganito yan. Example, ito, 585 watts. Tapos, pag tumama yung araw sa likod, 644 watts yung total. Kasi babanda. Itim yung bubong mo kasi gusto mo pogi. Di, walang reflection. So, ang mangyari, init lang yung bubong mo. Tapos, parang tinapa doon, wala siyang tatama sa ilalim ng bubong. So, ano ang total mo? Di 585 watts lang. Hindi ka magsi-644 kasi hindi bumanda yung liwanag. Halimbawa, nilagay mo tong solar panel sa parking. Yung parking, siyempre yung floor mo, semento. Kahit pa paano, bright yun. Pag tama ng liwanag dun sa ibabaw ng solar panel mo, tatama dun sa semento, o kaya may coaching nakapark dun na puti, pag bumanda dun pabalik sa likod, marireach mo yung 644. So, magagamit mo yung bifacial kung alam mong may babanda sa ilalim. Kung walang babanda sa ilalim, ang magagamit mo lang dyan ay yung standard test condition, yung 585 watts. So, lugar-lugar din yan. Ngayon, ito naman, example. Meron kang bibilhin. 620 watts, pero hindi bifacial. Yung 620 watts na yon, pag tinamaan ng liwanag yun sa harap, kuha niya na yung 620 watts. Yung hindi bifacial. Pero itong bifacial, kailangan bumanda pa sa likod para lang mag 644, para lang maging lamang ka
Kailangan puti yung bubong mo o kaya may babandahan yung liwanag. So, suggestion ko, kung ilalagay nyo rin lang yan sa kulay pulang bubong, kulay asul na bubong, kung hindi rin lang puti yung bubong nyo, ang titignan mong value dyan ay yung standard test condition, 585. So, ang bilhin mo na lang sana ay yung hindi na bifacial na 620 watts or 640 kasi hindi ka lamang dahil walang babandang liwanag. Ngayon, maswerte ka, puti yung bubong mo. Which is, yun talagang suggestion ko guys dito sa Pilipinas. Kahit nasa Baguio ka pa. Ang way to go natin, puting bubong. Kasi let's be real, mainit sa atin. Pag kahit nasa Baguio ka, itim ang bubong mo, edi pogi, ganda, di ba? Ancestral ang dating. Tinamaan ng liwanag yan, tinapa ka sa loob. so ayun ang mangyayari dyan. So, malinaw ha kung bakit magba-bifacial ka tsaka hindi. Pag puti bubong mo, bifacial ka. Ilalagay mo sa parking, tas may semento sa ilalim or may gagaray sa ilalim na puting kotse, mag-bifacial ka. Pero kung hindi rin lang, doon ka na sa pinakamataas yung standard test condition. So, yun yung pagbili ng solar panel. Doon pa lang. Nasa wattage pa lang tayo, di ba? Haba ng discussion. Okay. Doon naman tayo sa susunod. Ito namang power measure uncertainty. Ito yung dinedeclare nila na accuracy nung data na nakalagay dyan. Example, nilagay mo 585 watts. Wah, nice, di ba? Pero bigla nandun ka sa lugar na sobrang negative yung temperature mo, negative 40 degrees. Baka hindi mag-react yan as 585 watts. Ibig sabihin, pwede yan maging 560 lang yan or 550 watts lang kasi kapag masyadong negative temperature, hindi nagre-react yung, kumbaga parang frozen yung mga electron, mga atoms. Hindi masyadong makareact, hindi makabitaw ng electrons. So, nire-declare din nila na depende to sa lugar mo. Yun lang yung niyan. Example, yung diba, pag-asa sa weather forecast. Hindi naman nila sinasabi na tutumbukin na ito Metro Manila, San Juan sa may and Domingo Street. Hindi naman ganoon, diba? Meron siyang probability plus or minus 3%. Oh, yan. Okay na yun, at least honest sila. Ngayon, next naman, bilisan natin kasi isang panel pa lang to. Maximum power voltage, ito yung VMP. Considering na maganda yung weather, tirik araw, alas 12, ito yung pinakamalayong voltahe mararating yan. Voltahe guys, to explain ko lang voltahe yung takbo ng kuryente. Yung current, yun yung taba ng tumatakbo. Para example, saan ka madidisgrasya? Sa pison o sa skateboard? 'Di ba? Yung skateboard, kung tumatakbo yun ng 70 kilometers per hour, pag sinalpok ka nun, kahit magaan lang yun, masakit. Pwede kang ma-injured, pwede ka rin mamatay. Yung pison, tonelada yun. Pero kung ang takbo lang nun, 1 km per hour, edi pag nabangga ka nun, pwede ka pa magkape bago ka mag-react ng aray. Diba? So, yung voltage, yung takbo, yung current, yung laki nung tumatakbo. So, ngayon, balik tayo dito sa voltage. 44, yan yung pinakamabilis na takbo ng electrons kapag tirik na tirik yung araw. So, ibig sabihin, pag bifacial, ganun din siya. 44 din. Takbo, yun na yung speed. Next niyan is maximum power current, yung IMP. IMP yan, diyan LMP. I kasi yung symbol ng current eh. So, ngayon, 13.32 ampere. Ibig sabihin, pag tinamaan ng liwanag yung panel sa harap at best condition, tirik araw, tatakbo ng 44 volts yung electron. Pero gaano karami yung electron na tatakbo? 13.32 ampere. Ngayon, dahil bumanda doon sa likod, BNPI, bifacial nominal power index. Pag bumanda sa likod, tumama uli, imbis na ang tatakbo lang ay 13 katao, nadagdagan pa sila ng isa. 14 ampere, 14.65. Kaya mapansin nyo, mas mataas na yung total wattage niya. Kasi, same din yung voltage, pero pag minultiply mo yan, 13.32 times 44, lalabas yan 585 point something. So, ganun din dito, 14.65 times 44 volts, lalabas dyan is 644 watts. Yung formula kasi, watts, yung power is equal to voltage, gano'n siya kabilis tumakbo, tsaka gano'n siya kalaki. So,
gaano kabilis tumakbo yung sasakyan at gaano kalaki, yun yung sipa sa'yo pag tinamaan ka. So, ganun yan. Ngayon, open circuit, ito ay nakakonekta na ha. Kung nakakonekta na, ginagamit mo na yung kanina. Ngayon, open circuit voltage. Example bumili ka ng solar panel. Kabibili mo lang. Siyempre, pag bumili ka ng solar panel, huwag niyong kakalimutang ipatest. Hindi yan aparador na tipong binili nyo, ang ganda, okay na, uwi mo na. Pag uwi mo, sira pala, Wala namang sira, okay naman. Hindi mo tinest. So, i-test nyo yan. Pag bibili kayo ng solar panel, either magdala kayo ng tester o mag-ask kayo sa kanila kung may tester kayo. Kasi kailangan malaman mo yan. Ngayon, pag tinester mo yan, siyempre walang load, walang kuryente. Kumbaga, walang pabigat. Kaya pag sinukat mo yan sa tester, sisipa yan ng, kung halimbawa, tirik araw, sisipa yan ng 52 volts, plus minus 5%. Sisipa ng ganung katindi yan. Ibig sabihin, kasi nga, wala pa siyang binibigyang load, wala pa siyang kinakarga. Kumbaga, bagong gising yung tao, sobrang sipag niyan. Hindi pa siya tuloy-tuloy sa trabaho. Yung kaninang maximum power voltage, saka maximum power current, yun ay nakakonekta na sa sistema o baga nagtatrabaho na siya. Itong open circuit, hindi pa siya nagtatrabaho, kay gising pa lang. Bigla mo sinukat. Bayan, lakas ng suntok, parang Pacquiao. Yan. Short circuit current, ito naman yung current, yung laki ng current na maibibitaw niya, hindi pa siya nakaload. Kumbaga pag sinort mo siya, yung unang bugso ng kuryente, ang maibibigay niya, 14 ampere, tapos bababa yan ng 13. Magno-nominal na yan. So, ang titignan nyo, pinapakita lang dito kasi para halimbawa meron kayong mga gamit na sobrang sensitive. Alam niya yung unang bitaw. Para unang bitaw ng current, kaya nilalagay yan dyan. Pati yung, halimbawa, nag-fuse ka lang ng, wala namang 13 na ampere na fuse. Bigla ka nag-13 ampere ng fuse, ang short circuit current niya, ang unang bitaw niyan, 14, hindi putok agad yung fuse mo. Kaya sinusulat nila yan. Pero ang titignan nyo talaga, pag titingin kayo ng panel is, maximum power voltage, VMP. Tapos maximum, yun yung bilis. Maximum power current, yun yung IMP. Yun yung laki nung tinutulak niya. Na pag minultiply mo yung dalawang yan, lalabas yan sa rated maximum power na 585 watts, 650 watts, ganon. Doon lalabas yan. So kung hindi naman masyadong mitikuloso, magsisimula pa lang naman kayo, DIY nga, kaya ka nanonood dito eh. So, ang titignan mo dyan is yung Pmax, VMP, tsaka IMP. Yung max current, max voltage, max power. Pero pag nagbibilihan kayo ng solar panel, ang tanungan agad dyan, ilang watts? Kasi at the end of the day, ang tanungan dyan, gaano kalakas yung maibibigay niya. Di ba? Parang, parang motor. Di ba? Ilang horsepower. Wala na akong pakialam kung gaano kalaki yung motor mo, kung gaano kabilis yan. Ilang horsepower. At the end of the day, ilan yung kayang hilahin yan. Kaya wattage ang tanungan. Tapos saka na lang tinatanong tong power tsaka voltage. Kasi nga, pag isi-series mo or ipaparallel mo or gagawa ka ng mga sa breaker, i-assign mo na yung schedule mo ng breaker, yan. Pero normally, halos ganyan yung rate niyan. Nasa 40 to 45, 46. Nandyan lang halos yung solar panel. Na pangbubong yung malaki hindi yung nasa online app na na-order. Yung standard na pangbubong, halos yan. 40 to 45 to 46. Yan. Naglalaro lang dyan. Yan ang kadalasang voltage. Ngayon, sa ampere naman, naglalaro naman yan sa 13, 12, 13, 14, 15, 16. Yan, naglalaro sa ganyan yung ampere. 17, bihira ako makita ng 17 eh. So yun, 13, 14, 15, 16. Nandyan naman yung current niyan na average. Okay, dito naman tayo sa pangalawa. So, yung STC, Standard Test Condition, pinapakita nila kung ilang watts yung mapoproduce per square meter. Kumbaga parang sa size niya yan yung napoproduce niya. Then yung sa BNPI, yan yung bifacial nominal power index. Yan naman yung na-generate niya ng wattage sa likod by square meter. Pero hindi nyo na masyadong iintindihin yan. Pati short circuit current niya, diniscuss niya lang din. Pero maganda to kasi naka-detail talaga dyan lahat. Tapos minimum design load, ilang pascal, yung pressure niya, bago talagang bumigay yung frame niya. Matigas yung frame niyan, guys, hindi siya basta-basta aluminum.
Siyempre, yung mga maliliit, yung mga 200 watts, aluminum lang yun. Ito hindi, pa-alloy talaga siya na parang halos bakal na yung tigas ng pagka-aluminum niya. Kasi nga, dinesign siya na isaluhin yung load ng glass. Tapos, yung temperature na kaya niya, 98 degrees Celsius, maximum. Then, maximum system voltage. Ito, para to kapag nag-series ka. Example hindi naman lahat bahay lang. Pero para lang ipaliwanag ko lang sa inyo, halimbawa may solar farm kayo. Ang kaya niyang saluhin na voltage is 1,500 volts. So kung kukumpitin natin, ang pwede mong i-series na ganyan hanggang 1,500 divided by 44 volts, sumalabas 34 solar panel, pwede mong i-series. Pero ano na yun, para na yun sa mga mga solar farm. Para doon na yan. Pero ang ganda pa rin nakalista sa likod para pag bibilhin mo to, alam mo yung limit niya. Pero sa bahay natin kasi, halos lang 4, 5 lang. Yun lang yung kaya nating i-series. Kasi 220 volts lang naman ang natin, ang voltahe natin. 40 volts, kung 40 to 44 volts yan, edi 220 volts lang. 5 lang, maximum. Pero safe, 4 lang. Then, safety glass, yung class 2. Alam nyo guys, yung screen ng cellphone nyo na pinagmamalaki pa natin na Gorilla Glass, antigas. Ganun yung glass niyan, sobrang tigas niyan. Kumbaga parang ang laking version ng screen ng cellphone natin. Ganun katigas yung salamin niyan. Ang kalaban niyan, pag may mga dumayo sa inyo, especially sa probinsya, naninirador, tinamaan ng bulitas. Tapos bulitas yung gamit nila. Tinamaan yung solar panel mo, iyak ka talaga. Pero gagana pa rin yun. Mas mahina na lang yung may babato niyang power na may bibigay na kuryente. Pero nakakalungkot lang kasi magsasorry lang naman yun eh. Hindi naman niya babayaran yung sure ko eh. Kaya nga sila naninirador. Anyway, going back, doon naman sa maximum series of fuse rating, ito 30 ampere. So pag ganito guys magsisend ako ng another video para doon sa fuse. Nakalagay diyan yung ampere na ilalagay mo. Kasi pag nilagyan mo yan ng 40 ampere, luto na yan, hindi pa nagtitrip yung fuse mo. Napaka-importante ng part na yan, maximum series fuse rating, 30 ampere. Kaya maganda mabasa yan, tas makita nyo rin yung ilan yung maximum load na pwede para mag-trip yung fuse kasi mas mura ang fuse kaysa sa solar panel. Next, ito pang isang importante, dimension. Bakit? Kasi, ito yan, millimeter yan eh. So, nakalagay naman mm. So, 2.2 meters by 1.1 meter by 30 centimeter o 0.3 meters. 30 millimeter. 3 centimeter pala yan. So, 0.03 na meter. Yung kapal niya yan, 3 centimeter. So, kapal ng daliri natin. Halos lagpas ng 1 inch lang. Then, yung haba is 2.2 meter. So, halos lagpas ng 1 dipa. Yan. Then, 1 metro yung lapad. Yung lapad kasi niyan, bakit importante yan? Kasi bago ka mag-setup ng solar panel, tingnan mo muna yung sukat ng bubong mo. Kung ilan yung kaya mong ilapat. Kasi mamaya, bili ka ng ganito. Isama mo pa sa consideration yung mid clamp, yung end clamp, yung kakapitan ng L-foot. Isama mo sa consideration yun. Hindi yung tipong sinukat mo. Pagkalatag mo, bigla, nalatag mo lahat. Pero wala ka ng kapitan, wala ka ng clamp, wala ka ng L-foot. Kaya, titinan nyo rin yung dimension na yan. Kung ilan yung bibilhin nyo para alam nyo rin nakakasya doon sa bubong. Ito naman, and finally, yung timbang, 31 kilograms. Yung normally ang standard size nasa 35 kilos. Ito kasi medyo maliit tong nabili kong to, 585 watts yung TDC niya eh. Pero sa 650, 620 watts, nasa yan, 35 kilograms. Yan yung sinasabi sa Meralco na sabi ng Meralco, pa-check nyo muna sa mga architect nyo or sa structural engineer nyo kung kaya ba ng bahay nyo. Kasi, yung iba kasi, salpak lang ng salpak, tapos yung bubong nila, coco lumber lang, tapos 15 years old na yung balagbag ng coco lumber nila doon. Pag sinampahan mo yan ng, halimbawa, natuwa ka, may 4 ka na solar panel na isasampa mo doon. 35 kilos isa. Magandang basihan ito, isang tao, timbang ng 2 panel. Ilang tao kayang tumungtong sa bubong mo nang sabay-sabay? Nang yumuyog-yog hindi yung tayo lang. Kasi mamaya tumayo, kinaya. Hindi, dapat yumuyog-yog. Kasi consider nyo na lumindol. Tapos, may 2 taong nakatungtong doon sa bubong nyo. Pag bumagsak yun na yun. Kaya yun yung kailangan nyo i-consider doon sa timbang ng solar panel. And lastly, siyempre, yung mga certification nila, yung ISO certification, yung recyclability,
yung consumer electronics certificate, yan. Tapos warning. So, do not disconnect under load. Ayan, importante yan. Papatayin nyo muna yung breaker bago kayo maggagalaw ng kung ano-ano sa panel nyo. Kasi, tandaan nyo, buhay yan. Parang baterya yan. Buhay yan. May current na binabato yan. Unless gawin nyo sa gabi, walang problema. Pero, pag umaga, patayin nyo yung breaker bago kayo maggagalaw ng panel. Kaya nakasulat dyan na gumagana na yan once na-expose sa liwanag. So it's either tanggalin mo yung mga connection or put off yung breaker bago mo galawin yung panel or tirahin mo siya sa gabi, which hindi maganda yon kasi madilim. Tapos, siyempre dapat alam mo rin yung instruction, which is ito nga binabasa natin. Itong nameplate na to, nameplate yung term nila, China, halatang China eh. Itong yung spec sheet na to, na naka-sticker na to, nasa likod to, nakasulat yun, nasa likod dapat. Kasi mamaya, sobrang baguhan ka, tinaob mo yung yung solar panel, nasa harap yung sticker para madaling mabasa. Hindi po yan brand instruction yan. So dapat nasa likod yan, pati yung mga wire. Para lang kinonsider na nila what if super newbie ka talaga, hindi mo alam. So yun pa lang yan para dito sa Marikina na solar panel. Doon naman sa susunod na video nito, ipapakita ko naman yung pinakita ko kanina na dalawang iba pang panel. Tapos saka tayo magpo-proceed dun sa mga specs nun para comparison. Kasi masyado na mahaba yung video para putulin natin ha. And yung mga hindi pa naka-subscribe dyan, pa-subscribe na rin kung na-enjoy nyo yung informative na video na to. Tapos paki-like na rin kung nagustuhan nyo. Tapos paki-share na rin kung meron kayong gustong i-share na ibang kakilala. Then kung may mga reaction kayo na gusto nyong ipabatid sa akin or kaya may mga correction kayo sa mga pinagsasabi ko or kaya may mga inputs pa kayo, mga eksperto dyan na may gusto pang idagdag na kaalaman, i-comment nyo lang down below. Ang goal natin sa video na to is mapakalat yung kaalaman para sa lahat. Free knowledge for everyone. So yun na muna for this. Abangan nyo yung susunod na video na karugtong nito na medyo metikuloso yung detalye nito eh. Kaya isa-isahin nyo talagang pakinggan muna bago kayo magsimula. Yun na muna. Bye-bye!